Matapos nga pong pamamaril sa Tacloban ng kinasasangkutan ng dalawang binatilyo, isinusulong sa Senado ang pagkakaroon ng limitasyon sa edad na pupwedeng gumamit ng social media. Isa po sa mga priority bill na isinumite ni Senate President Win Gatchalian. Isinusulong niyang huwag payagan ng mga edad 16 pababa na magkaroon ng social media account. Ayon sa senador, hindi naman bayolente ang mga kabataan, pero may mga nakaka-impluwensya sa kanilang pag-iisip. Damay din daw sa ban ng mga laro sa social media. Kabilang sa mga mungkahing panggigipit ay ang pagkakaroon ng facial recognition. Pwede raw kasing mapeke ang edad kapag magbubukas ng social media account. Ang panawagan din ni Gatchalian na mas higpitan pa ng Cyber Crime Intelligence Agency ang pagbablock sakaling may makitang social media account ng mga menor de edad. Sa iba pang balita, binigyan po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng 3 buwan ang online gaming platform na Roblox para malutas ang seryosong banta ng seguridad sa app. Kaugnay po yan ang gumugulong na investigasyon sa naturang platform kasunod ng nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban. Ang paliwanag po ni CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso. Agad lumipad patungong Pilipinas ang ilang kinatawan ng platform para makipag-ugnayan kasunod nga ng banta ng total ban sa naturang laro sa ating bansa. Nangako daw pong mga kinatawan ng Roblox na tutugunan ng age restrictions at iba pang mga isyong pinalutang ng gobyerno sa nasabing laro at sa platform nito. Kasabay po niyan, sinabi ni Paraiso na hindi na lang video games ang iniimbestigahan ng CICC maging ang messaging platforms. Ikinababahala rin ng CICC ang grupong 764 Network na umiidolo sa mga mass shooter. Natatarget na raw kasi ng grupong ilang kabataan na nahihilig sa shooter o mga bayolenteng laro. Natatarget yung mga kabataan natin because of their preference doon sa mga nilalaro nila yung mga kabataan natin na nahihilig sa school shooting, nahihilig sa shooting games. Tapos later on, nadi-develop. Kasi nga, may mga chat functions. Tapos, ang nangyayari man, lumalawak ng investigasyon namin sa CICC. Hindi na kami nagfo-focus sa games lang eh. Fino-focus na rin namin pati mga messaging platforms eh. Kasi doon nila dinadala sa messaging platform, doon nila ina-indoctrinate, doon nila tinuturuan yung mga kabataan na to. Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso. Samantala, gagawing state witness ang ombudsman si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa mga kasong may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, may kasunduan na po para makipagtulungan si Bunoan bilang testigo. Mahalaga raw kasi ang nalalaman niya para mapalakas ang kaso laban sa ibang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Hihilingin din ng ombudsman na tanggalin ang dating kalihim bilang respondent mula po sa mga kasong konektado sa kickback sa flood control projects. Naharap sa kasong plunder at graft si Bunoan kung saan kapwa akusado niya rito, si Senator Jinggoy Estrada. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.